yung performance ng kanyang amo ay kulang or merong mali or hindi tama na sa tingin niya meron pang mas maganda or magaling pa sanang namumuno ngayon. Okay, magandang araw po sa inyong lahat and welcome po dito sa ating Tabunan PH channel mga kababayan. And nandito naman po tayo para sa ating panibagong reaction video ngayon at ito mga kababayan, ngayon po ay May 4, 2025. At again, welcome po ulit dito. Kumusta kayo? Comment kayo dyan kung kumusta kayo. Nandito na po tayo at ito, mayroon tayong pag-uusapan ngayon mga kababayan. Ako, ano ito? Department of Justice Secretary mga kababayan. Boying Rimulya, Crispin Boying Rimulya. Nako, sinusuka na si PBBM at si Claire Castro. Tanong natin yan mga kababayan. Pati na ilang kandidato ng alyansa mga kababayan binanatan rin ni Crispin Boying Rimulya mga kababayan. Ito kayang banat ni Boying at Crispin Rimulya mga kababayan. Kasali kaya dito yung mga kandidato ng taga-alyansa mga kababayan? Ito. Pag-usapan natin mga kababayan, mabilisan lang ito para makita nyo kagad. Okay, by the way, bago natin umpisahan, paki-like po and share ng videos po natin mga kababayan, and then paki-subscribe din po sa ating channel. Of course, sa lahat na nakapag-subscribe na, palakpakan tayo dyan. Okay mga kababayan, ilang araw na lang, 8 days na lang po mga kababayan at mag-e-election na. Sana ko, eto, may mga napag-usapan dito mga kababayan na mga mahahalagang bagay, pero of course hindi natin yan pag-usapan lahat. Ito lang mga banat ni Crispin Rimulya mga kababayan dito sa kanyang kasama na si Attorney Claire Castro at ng iba pa. Akalain nyo mga kababayan, magkasama kayo sa isang hindi naman partido pero pareho kayo ng goal. Dinidepensahan nyo, hindi dinidepensahan o nagtatrabaho kayo ng iisang amo, pero nagbabanatan kayo. Wala naman, ito common na hindi naman yan nakakasurpresa mga kababayan. Parang natural lang naman talaga yan. Pero eto, mukhang nag-agree dito si Crispin Rimulya sa karamihan mga kababayan patungkol dito kay Attorney Claire Castro. Pero ewan ko lang, until now, parang gusto talaga ni PBBM si Claire. Pero sige, ito patuloy natin. Tingnan natin ito kung ano na sinasabi niya dito mga kababayan. Ito, umpisa na natin. Tsaka sa Davao family, siyempre, isang magaling na naman na aktor yung pumanaw kahapon. Ricky Davao, mabait yan. Isang magaling din na karakter. Tuloy-tuloy ng mga ano naman. Sunod-sunod no? Sunod-sunod. Anak ni Charlie Davao. Dating asawa ni Jackie Lublanco. Yes. Pero magaling na aktor yun, magaling yun. Oo, basta Ano naging sakit doon? Cancer ata. pancreas. Parang sunod-sunod no? Yung mga legends. Si Nora Honor, si Pilita. Cancer din. Haji. Si Haji. Ito lang sa akin yung Gloria Romero. napapanggit ni Sec Boying yung Mababait yan. pagkapanaw ni national artist Nora Honor. Alam mo ninyo, yung lumabas kasi yung tulong ni Pangulong BBM tsaka ni First Lady. Alam mo ninyo, tama na yun sapagkat si First Lady tsaka si BBM bukal sa puso. Tumulong, hindi na kailangan ng recognition. Hindi na. Ang hindi ko maintindihan, itong isang ayun ko, anong ba tatawag natin doon? Alalay doon sa palasyo. Ipinamalita pa na tumulong daw si First Lady at saka si President BBM. Hindi na nga naghahanap ng credit yung amo nyo kayo pa gusto nyo itotrumpeta. Hindi ko alam kung gusto nyo sumipsip. Di ba? Kung gusto nyo kumuha ng brownie points. Pero ang pagtulong po, hindi ipinamamalita. Hindi. Lalo na sa ganyan. Nag-agree
Remulla mga kababayan. Lalo na sa ganyan. Hindi ang pag-uusapan pa, nahirapan si ma'am doon sa huling bahagi ng buhay niya. Ay. Imbis na yung kanyang mga nagawa sa sining ang pag-usapan. Matinding ginawa niya. Alang kaklas-klas yung opisyal ng Malacanang na nagsabi niyan. Alam mo, money can buy... Sabihin mo na lang kung sino yung ayaw mo. Oo. Hindi naman. Ito bago. Hindi, galit ka kay Claire Castro. Sige ba, tuloy mo na. Hindi, yung buong grupo. Kailangan natin. Yung buong grupo. Mamaya isipin nila kung sino pa yun. Yung buong grupo. Yung Jing Ruiz. Ayan na. Castro. Yung sino pa itong bago, yung nagsalita noong tumulong daw si Presidente. Alang kaklas-klas eh. Hindi na dapat. Hindi na dapat yun. Yan ang Money can buy many things but you cannot buy class. You cannot buy breeding. You cannot buy breeding. money can also buy votes. Ha? Can buy votes. That is certain. Yan nga yung sabi ni Sana Congresswoman Len Primicias Aga. Lale, stop lang muna natin dyan. Pero meron pa tayong pag-usapan, may ipapakita pa. Forward ko lang mamaya mga kababayan. Pero ito, mabilisan lang. Stop lang muna natin dyan. Ito, pag-usapan natin ha. Tingnan nyo. Akala ko, ano ba to? Akala ko hindi magsasalita si Boying Remulla mga kababayan. Kasi nga, ang pinatutukuyan nitong kausap nila, mukhang yung mga taga-PCO, mga kababayan. Of course, marami na bumabanat sa taga-PCO, lalo na ni Attorney Claire Castro, mga kababayan. Ako, na-surprise ako, mga kababayan, kasi itong si Crispin Boying Remulla, bumanat pa. Siya pa nagpangalan kay Claire Castro. At hindi nga naman yung pinatutukuyan, 3 tao nga naman. Pero ito, pinoint out talaga ni Crispin Boying Remulla, mga kababayan, si Claire Castro. Tingnan nyo ha. Number 1, unang puntos dito, nag-agree si Crispin Remulla na kung saan mali nga naman talaga na ibinibalita mo ang pagtulong mo. Mukhang talagang binibenta ng PCO si PBBM kasi nga hindi bumibenta. Kahit pagtulong doon kay Nora Honor, binabalita na. Para lang ewan ko kung anong purpose. Ako nakikita ko mga kababayan na binabalita nila para isipin ng mga tao na matulungin talaga itong si PBBM at si Liza Marcos. Okay? Pero yet again nga, ito, na-agree ako na kapag tumulong ka, yun nga, biblical din yan mga kababayan. Sabi nga, pag tumulong yung kanan mo, huwag mo nang ipaalam dun sa kaliwa. Ewan ko ba kung tama sinasabi ko, mga kababayan na mag-comment kayo dyan. Yun nga, binabalita pa. At ito mga kababayan, siya na pangalawang puntos dito, siya ang nagpangalan ha. Siya ang nagpangalan, si Crispin Remulla ang nagpangalan kay Claire Castro, mga kababayan. At hindi na nga daw dapat ibalita ang pagtulong. At ito, pangatlo, nag-agree pa siya dito sa kausap niya na si Claire Castro, itong si J. Ruiz, at itong, sabihin natin mga taga-PCO, mga kababayan, walang kaklas-klas. Nag-agree pa siya ha? At the same time, nagdagdag pa siya. Anong sinabi niya? You cannot buy breeding. I-comment nyo na dyan mga kababayan kung mag-agree kayo. Ako personally mga kababayan, hindi pumapasok sa isip ko yung mga ganyang comment kay Attorney Claire Castro. Of course, palagi nating binabanatan dito si Attorney Claire Castro, mga kababayan. Pero ako, yung banat ko mga kababayan, patungkol dun sa kanyang mga sinasabi. Diba? Patungkol dun sa kanyang mga press briefing, yung mga sagot niya. Diba? Yan yung mga banat ko. Yan yung mga banat ko kay... tuloy. Yan yung mga banat ko kay Claire Castro, mga kababayan. Honestly, minsan hindi pumapasok sa isip ko itong mga comment na ganito. Yung mga walang class, yung walang ka-breeding. Hindi pumapasok sa akin yan. Ito lang sila. Ito lang mga taong to naglabas nito na walang ka-class at walang ka-breeding.
Lalo na si Crispin Remulla, walang ka-breeding. You cannot buy, ano ba to? Breeding. Hindi yung sa, yung ginagamit sa, mga kababayan na breeding yun, iba yun. Breeding yun. Yung sa pagluto. Ito breeding. Walang breeding. Ano bang Tagalog ng breeding na yan? Kasi sa Cebuano, iba din sa amin mga kababayan eh. I-comment nyo dyan kung ano sa Tagalog yung breeding. Yun nga, mukhang personal eh. Akalaan nyo, Crispin Remulla na to I think nakikita itong mga taong doon sa Malacanang kasi may mga halimbawa mga ano bang tawag dyan, mga cabinet meetings, nakikita yan sila, and yet magkaharapan kayo doon, and yet nasa isip nito yung Crispin Remulla, walang ka-class, walang ka-breeding. Yung mga taga-PCO. Kasi ka naman, ayusin nyo naman yung, kayo dyan taga-PCO, ayusin nyo naman yung mga pagsagot nyo, pagbalita sa mga ginagawa ng ating Pangulo. Nako. Hindi pa tayo tapos mga kababayan, ha? Eto. Pangalawang sinabi dito ni Nano dito, bakit natanong natin na bakit mukhang sinusuka ni Crispin Boying Remulla, mga kababayan, ang ilang kandidato ng alyansa. Ito, pakinggan ninyo mga kababayan. Ito, finorward lang natin, ha? Ito. Ayan. Pakinggan nyo. Tawang yun. Si Tyrone. Ako nakasama ko rin, si Marlene. 5 kasi. Basta Chairman George, Lawyer na tingnan yun. nyo ha. Abogado yan. Ano ang problema mo, Manang? Maylin. Manang Len. Si Maylin. Siya ba yung, anak nung lumang Primicias. Hindi. Apo. Apo. Ano yan? Ang problema mo, 3 ang sinasabi mo. Ang sinasabi nila, si Tyrone, 5. Yung ano pala, yung parang yung Congress na Ito mga kababayan ito patungkol sa First Congress after the Revolution daw. After EDSA Revolution. yung Senate na unang-unang after the Revolution. Yan, sila premises yan. May premises I din. think 16 of them. Ito na kina Sino ko nito, Senador? Isauro Gabaldon. 87, hindi, 87. Sinasabi ko. Yung bago. 87, yes. After 1980, under Yung the 87 EDSA. Constitution. 16 yata sa 24 abogado. Yun na. Panahon na yun. Sila Vic Siga, di ba? Sina Kasama yun. Arturo Tolentino. Arturo Tolentino. JP. Tonyada. Yung bossing ko, JP. makakalimutan yung bossing ko. Bert Romulo. Universidad de Madrid. yan. Sobra saliente. Rene Sagisag. Baka 18 pa eh. Kung hindi ako sa kamali, 16 or 18 lawyers. Bigat yun. Mabigat yun. Sa Congress, Senate na yun. pati sa Congress. Congress noon, mga Kakaunti. 80 kami. Oo. Na abogado, noong 2004. Ngayon, wala na tang 20. Ngayon, mga 30. 80 na rin naman yun ah. 80 na rin. Ano? Ang kontraktor. Kaya nagka-win-the-win na kagano. Maghintay lang po kayo. Binulgar pa dito. Pause muna natin. Pag-usapan muna natin ito mga kamay. Binulgar pa ang kalokohan ng mga congressman. JB Hersoto yung nagsabi mga kababayan kaya nagkawindang-windang yung budget sa Congress kasi nga karamihan kontraktor. 20 to 30 na lang yung abogado. Nakalain nyo? Ito, ang mga kongresista ay gumagawa ng batas. Pero, karamihan kontraktor. Well, anyway, ito yung pag-usapan natin dyan. Anong pinapalabas dito ni Crispin Boying Remulla, mga kababayan, na kapag senador ka, dapat sana, abogado. Abogado. Well, ako personally mga kababayan, at some point, agree ako na dapat sana abogado. Pero around mga 40%, hindi necessarily na lahat abogado. Okay, bakit? Kasi hindi naman lahat ng problema ng bayan nakikita ng abogado. Halimbawa sa medisina,
Usually ang may alam niyan mga doktor, problema sa education, mga guro, problema sa agriculture, of course, hindi alam niya ng mga abogado. Hindi ko sinasabing hindi alam, pero hindi nila kabisado, sa yan ang tamang term, kabisado yung pamamalakad, yung mga proseso, ilang mga proseso, mga kababayan. Kaya ako personally, hindi necessarily lahat abogado. Pero ang naintindihan ko dito sa pinapalabas ni Crispin Boying Remulla, mga kababayan, after the EDSA revolution, mga kababayan, ay out of 24, merong 16 to 18 na mga lawyers na mga senador. Okay? So, ibig sabihin, ito yung pagkaintindi ko sa sinasabi or sa gusto nyo ipalabas dito, na kapag abogado ka at senador ka, magaling ka. Well, again, ako personally, disagree ako ha. Pero dito sa pinapalabas niya, mga kababayan, natanong ko nga, mukhang nilalaglag ni Crispin Boying Remulla dito, mga kababayan, itong ibang kandidato ng kanyang amo. Bakit? Meron namang mga kandidato sa alyansa, mga kandidato ng pagkasenador, mga kababayan, dyan sa alyansa na hindi mga abogado. Si Manny Pacquiao, di ba? Abogado ba yan? Alam ko si Manny Pacquiao, dahil nanalo siya last time bilang senador, nagkaroon siya ng special na parang training ba yun? Nagkuha siya ng parang crash course para doon sa pagiging government official, which is good, di ba? Okay? Unfortunately, ako personally, wala akong nakitang significant impact ni Manny Pacquiao bilang senador, mga kababayan. Sino pa? Sina Tito Soto. Hindi naman yan abogado. Ako nga, binoto ko Panfilo Lacson, mga kababayan. I think hindi rin abogado. Pero, si Panfilo Lacson, pulis dati, pero may issue, mga kababayan nga. Ngayon nga, kumampi kay BBM, hindi na ito kasali sa lista ko, mga kababayan. Automatically, cross out na ito. Sino pa dyan? Si Camille Villar. Di ba? Hindi naman yan abogado. Sino pa mga nasa alyansa? Tito Soto, Bong Revilla. Bong Revilla, mga kababayan. Sino pa? Lito Lapid. Ilan na yan? Ilan na yung na-mention natin na miyembro ng alyansa? Si Amy nga. Of course, ngayon si Amy at si Camille Villar mukhang hindi na sinasali sa alyansa kasi inendorso ni VP Sara. Diba? So, nagkagulo na ito. Nagkagulo na itong alyansa, mga kababayan. Sabi na, papasalamat sila kasi inendorso na ni VP Sara itong dalawa. Pero ngayon, nako. Ngayon, hindi na sumasali sa kanilang campaign rally at hindi na binabanggit. At eto, mga kababayan, si Amy, nakapag-aral yata ng law pero hindi naging abogado. Di ba? So again, kung sabihin natin si Camille at si Amy kasali sa alyansa, which is officially kasali pa rin sila, ito nga, nilaglag ni Crispin Boying Remulla na parang lumalabas dito na itong mga kandidatong to, kayo na mag-continue, mga kababayan. At ito, mga kababayan, panghuli bago natin tapusin. Bakit ko natanong na mukhang sinusuka na ni Crispin Boying Remulla pati si PBBM dito? Ito, pakinggan ninyo kung anong sinasabi niya dito, mga kababayan. Etc. para iboto yung party list. Pero mga kababayan, hindi ho si Coco ang mauupo dyan. Ang mauupo po dyan ay yung mga nagbayad sa kanila para kuhanin silang endorse. Pero ang talagang totoo, ito, mga kababayan, pakinggan nyo ng mabuti. dito sa elections, no? Oo. We can call it the revenge of the masses. Yes. Di ba? Dito lang talaga Dito lang pantay-pantay ang boto
Oh. Yung your vote is as good as mine. Mayaman, mahirap, isang boto lang ho ang bilang. So if you want a better quality of electorate, better quality of Leaders people to lead you, you have to uplift everybody. Yes. Education. At tuturo ko lamang ho sa inyo, kalokohan ho, yung sinasabi ng mga politikong nagbibigay ng pera na maite-trace nila kung sino ang ibinoto nyo. Hindi ho mangyayari yan. Hindi mangyayari. Stop muna natin dyan mga kababayan. Ano nga sinasabi ni Crispin Boying Rimulya? Ito panghuli ng mga kababayan. Bakit natin natanong na sinusuka na niya si PBBM? Kasi ito yung linya niya. If you want a better quality, ano ba yun? Of leaders or electorate. Electorate. If you want better quality of electorate or better quality of people to lead you, you have to uplift everybody. At nga naman, di ba? Pero, ano masasabi nyo dito mga kababayan? Ako, ito, opinion ko lang ha. You may disagree mga kababayan. Mag-comment kayo dyan kung disagree kayo dito sa sinasabi ko. Imagine ninyo, DOJ Secretary si Crispin Rimulya. Sino nag-appoint niya? Si PBBM. Si PBBM yung presidente ngayon. Yung presidente yung leader natin ngayon. Again ha? Siya lahat. Siya yung ano bang tawag dito? Yung sa AFP, siya yung chief. 'Di ba? Again. Yet ito yung linya ni Crispin Rimulya. If you want a better quality, so anong ibig sabihin yan? If you want a better quality. Diba? So ako mga kababayan, again, correct me if I'm wrong. Again, opinion ko ito. I might be wrong. Nakikita ko na parang nafe-feel ni Crispin Rimulya kung ano yung nafe-feel ng taong bayan. Which is, itong kanyang amo ay hindi ito better leader doon sa nauna pa sa kanya. Which is si PRRD. Or even kahit kay Pinoy. Kasi lumalabas dito sa kanyang sinasabi, sa kanyang linya na parang you could have selected a better one. Parang ganyan. Kasi sa mga nangyayari ngayon, parang yung performance ng kanyang amo ay kulang or merong mali or hindi tama na sa tingin niya meron pang mas maganda or magaling pa sanang namumuno ngayon. Well, yan yung nakikita ko mga kababayan. Again, correct me if I'm wrong. Ha? Comment nyo dyan kung anong masasabi nyo dito. Kaya nga natanong natin na mukhang sinusuka na ni hindi lang si Claire Castro, kundi pati na rin si PBBM dito mga kababayan. Well, anyway, ewan ko lang kung mag-agree kayo. Well, that's my opinion. Okay? Well, anyway, dito na lang po muna tayo. And then, like po, share ng videos natin and then pag-subscribe din po sa ating channel. Again, i-comment nyo dyan kung anong masasabi nyo dito sa mga lumabas dito sa bibig ni Crispin Boying Rimulya, mga kababayan. Okay? So, kita-kita po tayo sa sunod at maraming salamat po sa inyong lahat.